Sa umaga pong ito ay buksan po natin ang ating mga banal na sulatan dito po sa mga gawa sa Kapitulo 1 at nais ko pong basahin, nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 11. Maaring itanong nyo kung bakit ito ang ating magiging paksa tungkol sa katangi-tanging pagbaba at pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat noong nakaraang buwan ay sinariwa natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin na dalhin ang ating mga kasalanan, akuin niya at siya'y namatay para sa atin sapagkat ang kabayaran ng ating ginawang kasalanan sa Diyos ay kamatayan at inako niya lahat ng mga bagay. At dito ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng katangi-tanging niyang pagbaba at gayon din ang kanyang walang hanggang gawa at ang kanyang pag-akyat sa langit. Kasi kung ating titingnan ay maaaring sa katapusan yung bilang ng tinatawag na 40 days. So, ngayon ay sinasariwa natin sapagkat after ng ang Panginoon ay umakyat doon sa langit, ay dumating ang ipinangako ng Panginoon na Banal na Espiritu at binuhos ito upang sa gayon ay ang mga mananampalataya sa bawat panahon at generation ay hindi nag-iisa, kundi nais ng Panginoon na sila ay subaybayan at patuloy na lumago sa kanyang biyaya. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 1. Ang sabi po sa talatang 1, O Theophilus, sa unang aklat na isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalo nila ay ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabutin ang maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Nang sila'y nagkatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras, ang mga panahong itinakda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba niya sa inyo ng Espiritu Santo na kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y kinubli sa ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may 2 lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong
tumitingin sa langit. Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. At ang ating magiging teksto ay yung pong nasa Juan, Kapitulo 3, talatang 13, na ganito po ang siyang isinasaad. Juan, Kapitulo 3, talatang 13. Wala pang umakyat sa langit, maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. At pagkatapos po ay sunod natin ang nasa Juan, Kapitulo 20, sa talatang 17 na ganito ang siyang isinasad. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos." Mga minamahal, tunay na tayo ay nagpapasalamat sapagkat dito ay binanggit ng Panginoon ang tungkol sa kanyang pagbaba at gayon din ang kanyang pag-akyat. Tunay na sinasabi sa talatang 13, wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng tao. Yung salitang anak ng tao ay titulo ng ating Panginoong Jesucristo. At tunay na ating sinasariwa ang mga bagay na ito sapagkat napakahalaga ang mga ginawa ng Panginoon nung siya ay bumaba mula sa langit. Sapagkat dito'y isinasaad yung kanyang walang hanggang ginawa para sa atin, sapagkat kung ating titingnan, ang lahat ng kabuuan na ginawa ng Panginoon ay para sa ating pagbabago at para sa ating kapakanan ng Diyos na tayo ay kinahabagan niya at kinupkop bilang mga anak. Kaya nga tayo ay mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Makapangyarihan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay isinugo ng Diyos dahil sa ating mga kalagayan. Na ang kalagayan natin ay tayo'y nasadlak sa kasamaan, sa kasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil sa ang Diyos ay malabis ang kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin upang siya ang umako ng ating mga kasalanan at siya'y mamatay para sa atin. At sa gayon ay pagkalooban tayo ng pananampalataya at pagsisisi mula sa ating mga kasalanan. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Ang una ay yung kanyang pagbaba. Sapagkat maliwanag yung sinabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 3, talatang 13, wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumaba galing sa langit. So ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo na dahilan sa saganang biyaya ng Diyos, siya'y nahabag sa atin at ang kanyang kahabagan ay mayaman. At gayon din ang kanyang dakilang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan sapagkat tayo'y malabis na sinisinta at iniibig ng Diyos.
kahit na anuman ang ating katayuan. Alam natin na tayo ay mula sa putik, mula sa alabo. At ngayon pa man, inibig niya tayo. Wala tayong kalakasan, pinagkalooban niya tayo ng kalakasan. Wala tayong kakayahan, pero binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon at maraming bagay upang tayo ay itaguyod ng Diyos na maging karapat-dapat at kaaya-aya sa Kanyang paningin. Na lahat ng ito na ginawa ng Diyos para sa atin ay para sa Kanyang sarili. Kung ating mamalasin ang titingnan, ang kabuuan ng kagandahan ng kalooban ng Diyos, ay tayo'y hinango mula sa kadiliman at inilipat tayo sa kaliwanagan. O kaya nga, kinakailangan na ang Panginoong Jesucristo ay bumaba mula sa langit upang sa gayon, ang kagandahan ng biyaya ng Diyos na walang hanggan ay tunay na maipahayag sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang Diyos mismo ang gumawa ng tipan, na ang tipan niya ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, na dahilan sa kalagayan natin, tayo'y napahamak. Inibig niya tayo, at sa pag-ibig niya ay ibinigay sa atin ang Panginoon, Jesucristo. Ito yung tinutukoy sa lumang tipan na ipinapahayag niya sa aklat ni Daniel, yung kanyang malabis na pag-aruga, pagmamahal, pagsinta sa atin. At sabi sa Daniel, Kapitulo 7, talatang 13, na sinasabi dito, patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito isang kagaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya ay lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. At sabi sa talatang 14, binigyan siya ng kapangyarihan, kalwalatian, at kaharian upang ang lahat ng mga bansa o bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So sa panukala ng Diyos, at ang panukala ng Diyos ay walang hanggan, ganito isinasaad sa lumang tipan yung kanyang saganang biyaya sa bawat isa sa atin, na kanyang isugo ang kanyang buktong na anak at binibigyan ng magandang pangusap ang tungkol sa Panginoong Jesucristo. Na dito ay sinasaad na ang Panginoong Jesucristo ay binigyan ng kapangyarihan. At yun ay nangyari bago umakyat ang Panginoong Jesucristo doon sa krus mula sa lupa. Ay sinabi niya sa mga alagad, ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay ibinigay sa Kanya. Tulad ng sinasabi dito sa Daniel, Kapitulo 7, talatang 14, na siya ay binigyan ng kapangyarihan, gayon din ng kalwalatian at kaharian. Kaya sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay nasasabi niya kung paano ang kalwalatian niya bago pa siya dumako sa lupa, nais niya yung kalwalatiang yun ang siyang patuloy na sumagana at gayon din ang kaharian. Sapagkat sinabi din ng Panginoong Jesucristo na siya ay aakyat. Sabi niya sa mga alagad,
at ipaghahanda tayo ng isang lugar. So ang Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban ng kapangyarihan, ng kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa, mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, hindi mawawala, hindi mawawasak, mananatili at makapangyarihan. Sabi nga dito ay, at ang Kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Kaya nga, ito rin ang siyang ibinigay na salita ng Panginoon kay Isaiah tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na bago pa siya ipanganak, ay ganito ang kanyang magiging katayuan at kalagayan at kapangyarihan. Sapagkat sabi sa Isaiah Kapitulo 9, talatang 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Dito'y tinutukoy na ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ipinaglihi at ipinanganak ni Birhen Maria. Kaya sabi dito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sabihin ito ang pinagkaloob sa atin upang tayo ay makatamo ng kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang sabi, ang pamamahala ay maaatang sa balikat ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At ang paglago, sabi sa talatang 7, ng kanyang pamahala. At ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David, sapagkat nangako ang Panginoon kay David na itatatag niya ang isang kaharian na hindi mawawasak at mawalang hanggan at hindi magwawakas. At ito'y kaharian ng ating Panginoong Jesucristo at sabi dito, at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. At ito'y sinabi na isasagawa ito sa sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kung kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay pinagkaloob sa atin dahilan sa pag-ibig, dahilan sa pagsinta. Maliwanag yung sinabi sa Juan Kapitulo 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Yung salitang sanlibutan ay cosmos, na ibig sabihin ay tumutukoy lamang hindi sa lahat ng tao, kundi sa isang partikular na grupo na mga mananampalataya. Ito yung mga hinirang ng Diyos. O kaya ibinigay ang kanyang buktong na anak upang tubusin, at tulad ng sinabi sa Mateo, Kapitulo 1, talatang 21, ay dito'y sinasaad na siya'y manganganak. Tinutukoy dito ay si Maria, Birhen Maria, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya, sabi niya kay Jose, ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At yun ang misyon, yun ang nais ng Panginoon Diyos, na sa kanyang pag-ibig at pagsinta, binigay niya ang kanyang buktong at tangi, kaisa-isang anak para sa atin.
upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito'y nilalayo ng Panginoon na iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Kaya nga ang Panginoon sa Kristo ay lumaki sa lugar ng Nazareth. At siya'y binautismuhan ni Juan at nagsimulang mangaral at magturo, gumawa ng mga pagpapagaling, himala na pagpapakain sa 5,000 at 4,000 katao, at gayon din marami pang mga bagay ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapatunay na siya ay makapangyarihan, na siya ang namamahala. At dito ay tinutukoy din na kahit na marami ang gumaling, marami ang siyang tumanggap ng pagpapala at kinilala siya na siya ang Mesiya, siya ang tagapagligtas, siya ang ipinangako ng Panginoon, itinatwas siya. He was rejected by man. At dahil sa hindi siya tinanggap, ipinako siya doon sa krus, sa Kalbaryo, dahil sa ating mga kasalanan. O kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, siya ay namatay, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw, ibinangon siya ng Ama mula sa mga patay. At sabi dito sa ating binasa sa mga gawa, ay pagkatapos na siya'y mabuhay, napakita siya sa mga mananampalataya sa loob ng 40 araw. Sabi sa verse 3 ng mga gawa, ng mga gawa, Kapitulo 1. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito ay ating masusumpungan, mga minamahal, na na-accomplish, nagawa ng Panginoon ang handog ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Sa lumang tipan, kasi kinakailangan nababatid natin ang ginagawa ng mga saserdote o mga pare, na pag ang bayan ay humaharap sa Panginoon, ang pare ay kumukuha ng isang alaga na tupa. Kinakailangan ito ay puti, hindi batik-batik. Kinakailangan ito ay malusog, walang karamdaman, at kaaya-aya sa paningin. At ito ay ilalagay sa altar, at bago patayin ay ipapatong ng pare ang kanyang kamay sa ulo ng tupa. At i-confess ang lahat ng kanyang kasalanan at kasalanan ng bayan. At pagkatapos, ito ay kanyang papatayin at sasahurin ang kanyang dugo. At ito ay dadalhin sa dakong kabanal-banalan. At ito ay iwiwisik sa mercy seat upang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay tulad sa isang hayop sa lumang tipan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na binigay. Sa pamagitan niya, inihandog siya ng Diyos. At lahat ng ating mga kasalanan ay binanggit at ipinatong sa ulo. Ibig sabihin ay yung lahat ng ating kasalanan ay kinuha mula sa atin at ipinapasan sa Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo hanggang sa siya ay mamatay. At yung kanyang dugo, sabi sa Hebreo,
ito ay dinala ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang Panginoong Kristo ang siyang dakilang pari, saserdote. Ito ang dinala doon sa langit. Nagsasad na lahat ng ating mga kasalanan ay patawarin ng Panginoon. Yan ang naging panalangin ng Panginoon doon sa hardin ng Getsemani, na ang idinadalangin ng Panginoon para sa atin ay mahabag ang Diyos sa atin. Nalikluhod siya, nagpatira pa siya, at nanalangin sa Diyos Ama. Namamagitan siya sa atin upang lahat ng ating mga kasalanan ay maipatawad niya at tayo'y linisin mula sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Tunay na ang mga bagay na ito, mga minamahal, ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag pinagmasdan natin yung kanyang divine work, hindi ito gawa ng tao. Ang tao ay wala sa gawa ng Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang gumawa ng ating kaligtasan. Siya ang gumawa ng paraan, nagkatawan tao siya, pinanganak siya ni Virgin Maria, lumaki siya, nangaral siya, at ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan. Marami siyang pinagaling. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga lumpo ay nakalakad, ang mga patay ay nabuhay. Hindi lamang si Lazaro, kundi kahit na yung sambata at tunay na nagsasaad na ang mga bingi ay nakarinig, tunay na pinamalas niya ang kanyang kapangyarihan. O kaya dito ay tinutukoy kung paano na pinamalas niya sa loob ng 40 araw na siya ay buhay. Sapagkat ibinawon siya ng Panginoon. Yung kanyang ginawa. Ang sabi sa Filipos, Kapitulo 2, hanggang talatang 5, Filipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8, ay dito ay ating masusumpungan kung paano na hinubad ng Panginoon ang mga bagay na makapangyarihan sa kanyang sarili. Nang ibig sabihin ay magkaroon kayo, sabi sa talatang 5, magkaroon kayo sa inyong ganitong pag-iisip kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa inyong Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay sa Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya nga, nung nananalangin ng Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, Ama, kung maaari, ang mga bagay nito ay mangyari, hindi yung kanyang sarili. Sapagkat naharap siya sa isang matinding paglilitis na wala naman siyang ginawang masama. Sapagkat walang anumang masama sa ating Panginoon, walang anumang kasalanan upang siya ay parusahan.
Pero dito, pinapahayag yung walang hanggang gawa niya. Ano ang layunin niya? Ang layunin niya ay upang palayain mula sa pagkakaalipin ang mga mananampalataya sa kasalanan. Ito yung sinasabi sa Efeso Kapitulo 4, talatang 8. Nasabi dito hanggang 10. Kahit sinabi nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihin umakyat siya, ano ibig sabihin nito? Kundi siya ay bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. At bumaba siya rin umakyat sa kaitasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Kaya yun ang isinasaad na walang hanggang gawa ng ating Panginoon. Mahirap malirit o mahirap maintindihan ang mga bagay na yun na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ngunit sa pamagitan ng pananampalataya ay nating naunawaan, nalilirit natin o naintindihan natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang pagbaba sa lupa upang tayo ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan at makasama niya ng walang hanggan doon sa langit. Kaya Panginoon, makiat sa langit. Sabi niya, ako'y aakyat upang ipaghanda ko kayo ng isang kalalagyan. At kung saan ako naroroon, kayo man ay naroroon. Ganong kamahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na tayo ay mapariwara. Ayaw niya tayo mahiwalay. Ayaw niya tayo maligaw. Ayaw niya tayo malayo. Ayaw niya na wala tayo sa kanyang tabi. Nais niya kung saan siya naroroon, tayo rin ay naroroon. Kaya nga, nang umakyat ang Panginoon doon sa langit. Ito yung malinaw na sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. Na ang sabi dito, sa Kapitulo 2, nang sabi niya, ngunit ang Diyos sa talatang 4, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo ay mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ibig sabihin ni namatay ang Panginoon sa Kristo. Binuhay ng Diyos Ama ang Panginoon sa Kristo. Ngunit sa pagbuhay ng Ama sa Panginoon sa Kristo, kasama tayong binuhay na maguli. Kaya sabi sa talatang 6, at tayo'y muling binuhay kasama niya. Hindi tayo iniwanan. Kasama niya tayo. Bagamat ang Panginoon sa Kristo ay naroon sa langit, hindi niya tayo iniwan. Kasama pa rin niya tayo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Hindi niya nais na tayo ay nag-iisa. Hindi niya nais na tayo nag-iisang nagmumukmok sa isang sulok o nag-iisang naglalakad. Hindi niya nais na tayo nag-iisa. Ibinigay niya ang kanyang banal na Espiritu upang tayo'y makasamang palagi. Ito ang siyang kamangha-manghang bagay na ginawa ng Panginoon. Lalo-lalo na yung pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus-Kristo sa kanyang ginawa. Ito ang kanyang
walang hanggang ginawa sa atin. Sabi sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Iniligtas niya tayo. At inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito'y ginawa ng Panginoon nung nabuhay na maguli ang Panginoon mula sa mga patay. At iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Mula sa pusod ng kadiliman, sabi ni Pedro, inilipat nato tayo, hinugot tayo at inilipat tayo sa kanyang kaharian. Maliwanag yung sinasabi sa talatang 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito ang ating katayuan ngayon. Tayo ay kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian, bagamat tayo ay narito. Hindi tayo nag-iisa. Ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang sumaatin. At sabi sa talatang 14 na sa kanya ay meron tayong katubusan. Tinubos tayo. Kaya pag inisip natin ng panahon, kailan yun? 2,000 taon na nakalipas, hindi pa tayo napapanganak, kasama na tayo sa panukala ng Diyos, sa kanyang walang hanggang panukala at walang hanggang biyaya na kanyang ginawa para sa atin. Sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang lahat ng mga bagay na nakikita at ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa kanya. Yung ating katubusan, yung pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan at kapatawaran, ito'y para sa kanya, sa kanyang kalwalatian, sa kanyang kapurihan, sa kayamanan ng kanyang biyaya. Sapagkat siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahuwakang sama-sama sa kanya. So dito mga minamahal, ay nagpapahayag yung walang hanggang gawa ng Diyos para sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo kung minsan, napakaganda na sabihin yung basahin yung nasa talatang 10 ng Efeso Kapitulo 2. Sapagkat dito sinasabi, sapagkat tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Bakit? Sapagkat mula sa hindi katangi-tangi at kasamaan at kasalanan at walang buhay, sa pamagitan ng ginawa ng Panginoon Jesucristo, binigyan niya tayo ng buhay. Sapagkat tinatawad sa atin ang ating mga kasalanan at nilinis tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya, pag binasa natin ang Efeso Kapitulo 2, talatang 10, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ibig sabihin sa walang hanggan, binigay na sa atin ng Panginoong sa Kristo upang tayo'y lumakad ng matuwid at naayon sa kanyang banal
na kalooban. Ang pangatlo na makikita natin tulad ng sinabi ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 3 verse 13 ay yung siya'y umakyat sa langit. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay ibinangon, binuhay na muli mula sa mga patay. Nang siya'y buhayin, yung kanyang katawan ay hindi na katawang panlupa, kundi isang katawang may kaluwalhatian. Tinutukoy din dito kung paano na ganyan din ang mga mananampalataya. Sapagkat nakatala dito sa Mateo nang ang Panginoong Kristo ay mabuhay na maguli. Sabi sa Mateo Kapitulo 27, talatang 52 at 53, ang sabi dito, pati ang mga libingan ay nabuksan at maraming katawan na mga banal. Yung tandaan, mga banal. Hindi lahat ng tao ay nabuhay sa panahon ng ating Panginoong Kristo na siya'y mabuhay na maguli, kundi ang sabi dito ay maraming katawan na mga banal na natulog ay bumangon. At paglabas nila, pero nyo, nabuksan ang mga libingan. Paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanilang muling pagkabuhay, binuhay sila, ay pumasok sila sa banal na lungsod at napakita sa marami. Tiyak na matatakot ang iba noon. Bakit patay ngayon napakita na? Pero, yung kanilang katawan ay hindi na katawan panlupa, panlangit. Binago sila ng Panginoon. O kaya nga ang Panginoon sa Kristo ay binangon mula sa mga patay. Kaya ang mga hinirang ay gayon din, ibabangon mula sa mga patay. Kaya nga, pag tayo ay namatay, ibabangon din tayo ng Diyos mula sa kamatayan. Yan ang sinasabi sa Corinto, Kapitulo 15. At gayon din sa Thessalonica, unang Thessalonica, Kapitulo 4, na mga mananampalataya ay ibabangon muli. Hindi na mga abo, kundi isang katawang merong kaluwalhatian. Ito ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Kristo upang, sabi ng Panginoon, upang tayo'y makatulad sa Panginoong Kristo. Banal, patwid, at ganap na may kaalaman sa salita ng Diyos. Sa Revelation, chapter 1, Kapitulo 1, verse 1, ay tinutukoy dito yung tungkol sa magiging pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sabi dito sa chapter 21 ng Revelation, verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, nagagayakan para sa kanyang asawa. Sa talatang 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos ay makasama nila at siya ay magiging Diyos nila. At ang gagawin ng Panginoon, papahirin
niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan at hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang unang bagay ay lumipas na. Yan mga minamahal, ang mga bagay na naghihintay sapagkat ang Panginoong Kristo ay naroon sa langit, umakyat siya. Yan ang napakaganda na sariwain natin at pagbulay-bulayan natin sa ating mga kaisipan at sa ating puso. Na ang Panginoon ay nabuhay at umakyat sa langit sapagkat napakaganda ng kanyang plano, ng kanyang panukala sa atin. Hindi niya nais na tayo manatili sa lupa. Nais niya na kung saan siya naroon, ay tayo'y dumuon din. Nais niya na tayo'y makapiling niya sapagkat labis ang kanyang kahabagan at pag-ibig niya sa atin. At walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga kahirapan, hindi tayo ihiwalay. Kalungkutan, ang Diyos ang ating kagalakan. Walang anumang kapangyarihan na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga pag ating naalala na ang Panginoon sa Kristo ay umakyat sa langit, siya ang namamahala. Siya ang umaalalay sa lahat ng mga bagay. Sabi sa Hebreo Kapitulo 1, Talatang 3, inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay. Kasama tayong inaalalayan niya. Hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Hindi niya nais na tayo ay mamatay sa lungkot. Hindi niya nais na tayo ay magkaroon ng malalaking problema sapagkat nariyan siya sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Tayo ay kanyang tutulungan. Yan ang nakapakakalaga na ang Panginoon ay umakyat doon sa langit. Akala lang natin ay wala, basta umakyat siya. No, para sa buhay na isang mananampalataya, napakahalaga. Sapagkat siya ang nag-ahari. Batid niya ang nilalaman ng ating puso. Alam niya kung ano ang problema niya, ang problema natin. Alam niya. Pero kung tayo ay magiging matapat na lingkod at nanalangin tayo sa Kanya, siya ang gagawa upang tayo ay tulungan sa ating mga suliranin, tulungan sa ating mga pangangailangan, tulungan sa ating mga hinaharap na mga paumuhay. Siya, kung ano man ang inyong mga pangailangan, alalahanin natin, umakyat ang Panginoon, nag-ahari siya. Siya ang makapangyarihang tumutugon sa atin. Hindi lamang siya umakyat, kundi nagmamalasakit siya sa atin. At upang hindi tayo nag-iisa, ibinigay niya sa atin, pangalawa, ang banal na Espiritu. Una, ang ibinigay sa atin ng Diyos, ang kanyang anak. Ang tangi at nag-iisa niyang anak. Para tayo ay tubusin. At tayo ay tinubos. 2,000 taon na nakalipas. Pangalawa, binigay niya sa atin ang banal na Espiritu. So siguro sa mga darating na Lord's Day, ay dadako tayo sa pag-aaral ng Pentecost. Sapagkat pinangako ng Panginoong Kristo na pagkakalob niya ang kanyang banal na Espiritu, hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga mananampalataya, para lumakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Yun ang kahalagahan kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay umakyat sa langit upang tayo'y subaybayan, pagpalain, sumagana sa biyaya, at patuloy na sumagana sa lahat ng bagay. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita at ito ay iyong patuloy na pagpalain at aming patuloy na pagbulay-bulayin
Tunay na patuloy namin pakainin ang aming kaluluwa ng iyong mga salita at kami ay maging mabusog at patuloy na lumakad ayon sa iyong banal na pagkakatawag sa amin sa mata sa pangalan ni Jesus. Amen.